Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na! 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Lunes. Halos 25 pesos kada litro iganubo sa presyo sa diesel subong nga simana. 3 pesos naman kada litro sa gasolina. Mga PUJ driver na kulangan gihapon sa rollback. Isa ka balay kag 3 ka establishmento na sunog sa Pavia, Iloilo. Samtang bank house sa mga construction workers sa Oton Public Market na sunog. Enkwentro nagluntas sa tungasang NPA kag militar sa Tuboso. Ginapahayag masobra pulo ka rebelde na patay. Lalaki nga nahuli kam nga nangawat sa isa ka tiyanggi sa San Jose Antique. Nadakpan sang liwat nga nangawat sa Libertad Antique. Kag eroplano nagikan sa Dumaguete City padulong sa NAIA, nag-emergency landing sa Iloilo International Airport. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, balay kag 3 ka establishmento ginlamon sang kalayo sa Pavia, Iloilo. Samtang barak sang construction workers sa Oton Public Market na sunog man. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Purok 2, Pavia, Iloilo. Kim? Jert, apat ka mga istruktura ang nasunog diri sa Pavia kahapon. Lakip na diri ang isa ka balay. Apang sunod sa bala ka mga residente, wala na kuntani naglala ang sitwasyon kung madasig lang nagresponde ang BFP. Ay, Diyos ko kang gotagid yan. Makit-an sa sininga video ang madawol nga aso kag nagadaba-daba nga kalayo sa sunog nga nagluntad sa Purok 2 Pavia, Iloilo alas 8 Domingo sa ngaga. Sunod sa tagiya sa balay nga si Eduardo, ginapayag na pamayaan niya tinigang sa iyang asawa sa dapog ang ginatulo rason sang sunog. Gintinguan pa kung tanin nila nga mapalaw ang kalayo apang dako na. Ang pila ka miyembro sang ila pamilya sa bintana na lang nag-agi pagwa. Si sawahon ang nagaluto mo. Kaya ako nagkuhan ko nga siling ko, mabakal ako sang sudan siling ko. Naglakat ko. Pagbalik ko, amo na sunog na. Magluwa sa balay, totally damaged man ang electronic repair shop. Partially damaged ang litsunan sa manok kag isa ka Photoshop. Nahingagaw pa nga masalbar sa BFP ang camera kag cash sa sulod sa Photoshop. 224,000 ang danyo sa ginbilin sa sunog. Payag sa pila ka residente, mahinay ang pagresponde sa Pavia BFP. Apisar pila lang ka metros ang kalayon sa nasunugan sa ila estasyon. Saksihan ko gid mo, medyo mabagal. Ang bagal sa kunto ya. Patag sa Pavia BFP, 8:09 AM na sa may nabaton sila ng impormasyon sa sunog. Pamato diri ang kapi sang CCTV video sa Pavia DRMO sa time sa pagsunod sa lalaki nga nakamotorsiklo nga amo ang informant. Nanindugan sila nga wala sila kapaltahan sa pagresponde. Kahit nga lapit kami di, kaso wala kami aerial view kag hindi kami sa sa ground floor. Zero callers kami nga nabaton, pati man ang MD, wala sila may nabaton nga tawag. Nag-respond kami 8:11, so 2 minutes ang amon response time. Samtang isa na may ka-bank house o barak sa construction workers sa Oton Public Market ang nasunog. Lasyet ay Domingo sa ngaga. Wala pa natumod sa BFP ang kausa sa sunog. Apang ginalantaw ang posibilidad nga electrical in nature. 224,000 pesos ang danyo sa ginbilin sa sunog. Alon ni kita sa rin, particular sa aton nga electricity gid. Dapat natakod din isang sakto gid, proper nga installation kag qualified competent nga electricians ang natakod. Nakatap sila sa sa market. Para yon, ang pagpatukod sa merkado matapos masunog man sa December 2021. Jert, suno sa Pavia BFP, wala sa malain kung mag-live sa anuman nga social media platform sa tiyon sang sunog. Apang, hugot nga nagapanumdum sa publiko nga siguruhon anay nga naka-inform o nakatawag sa ila, agod gilayon sila nga makaresponde. Jert? Maramo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo nga salamat sa Negros Occidental Encuentro sa tungasan New People's Army kag militar nagluntad sa Banwa, Sang Tuboso. Mga residente malapit sa encounter site, ginpabakwit
Yaring balita nga itong gintutukan. Masobra na pulo kamang ginapatyan miyembro sa New People's Army ang napatay sa enkwentro nga nagluntad sa tunga sa rebelde ang grupo kag militar sa barangay Salamanca, Tuboso, Negros Occidental kahapon. Posible pa magsakang numero sa mga napatay sa pagpadayon sa clearing kag retrieval operation sa militar sa lugar. The process ng SOCO is 5. Very challenging yung mag-process kasi yung iba nandito sa tubigan. Hopefully pag natapos ito, then we have more or less a definitive figure kung ilan talaga. More than 10. Hinahanap pa namin yung iba dahil tubigan, including some of the firearms. 8. Kasunod-sunod yung enkwentro ng luntad sa sulod sa isang oras. Nagsugod ang pagbayluhan ng isang lupok alas 4 Domingo sa Cagahon. Nagtugay ini sa kakugmat sa mga residente sa lugar. May isa kakatapos sa militar nga nasamaran sa kamot. Ginabulong na ini sa ospital sa Bacolod City. Samtang, ginkumpirmar ni General Dumusmog nga kabahin sa mga napatay sa enkwentro si Roger Fabiliar nga may alias nga Jong o kon Arnel Tapang. Ginatudo leader sa rebelde sa extortions kag madamo sang ginpatay sunod sa militar. May isa kabilon ka pesos nga reward money agud man neutralize si Fabiliar. By the record, based on their, sila na rin umamin sa mga account nila, starting 2022, there are 36, including yung last year, yung Police Master Sergeant Aguilar sa barangay Lalong Calatrava. Masobra 500 ka mga residente sa Tuboso kag Escalante City ang nagbakwet bangod sa natabo nga enkwentro. Ginapaidalo ang may sa debriefing kag psychological first aid. Bulig kami sa evacuation, provide kami pagkaon kag sa Philippine Army full man ang suporta sa local government unit sa Tuboso. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Lalaki nga nahulikam nga nangawat sa isa ka tiyanggi sa San Jose Antique, nadakpan sang liwat nga nangawat sa poultry supply store sa Libertad Antique. Samtang pagpangawat ng babae sa grocery store sa Bacolod City, nahulikam man. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sininga video ang pagsulod sa isa ka lalaki sa isa ka tiyangge. Gilayon nga nagkadto sa drawer kag ginkuha ang benta sang balaligyan kag nakapalagyo. Nagluntad ang pagpangawat sa May Bato North, San Jose Antique sang Abril 16 sang hapon. Sa investigasyon sang San Jose Police, wala sa nakabantay sa tiyangge sang nangawat ang lalaki. 1,000 pesos nga cash ang nataban sa suspect. Ang Chinese sir, instead daw open man siya, nagwala tao. So siguro nag-take ito ang opportunity sang kawatan nga isudlon kay wala man tao. Apang ang mga lalaki ang nadakpan sa Sentro Este, Libertad Antique sang Sabado sang aga. Ini matapos na aktuan mismo sang tagiya sa poultry supply store nga nangawat sang cellphone ang suspect nga nagabalor sang 20,000 pesos. Ginkilalang suspect kasi Rosebel Nistigzan, 22 anyos, residente sang Barangay Santo Niño Norte, Arevalo. Dakop man si Julius Waino, 36 anyos, tagalawan Antique, kag driver sang getaway motorcycle sang suspect. Nabuha na siya tani ma-chatgi man kayo mabakal na kami. Makita ko daw ang pinagsulod ng kung siya ito nga naka-charge sa table nila. Nakasuhan na sang theft ang mga suspect. Mag-file man sa kasumang reklamo ang San Jose MPS. Sa kuha sang CCTV sa sulod sang grocery store sa Barangay Hanumanan, Bacolod City, makita ang babae nga naka-pink ka jacket kag may face mask nga nagalibot sa baligyan. Ginaamat-amat na kuno gali sini sulod sa dala nga eco bag ang ginpangkawat nga items. Ginbayran sini ang ginbakal nga bubod sang manok kag naglakat ini nga dala ang mga kinawatan. Apang nanakpan sang nagabantay. Nakapalagyang babae nga residente man lang kuno sang barangay. Wala na ginreport sa tagiya sa kapulisan na natubo kag gintugyan na lang sa barangay. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, halos 25 pesos nga rollback sa kada litro sa diesel kag 3 pesos sa gasolina ipatuman subong nga semana. Samtang mga basic commodities wala sang pagsaka sa presyo tubtob Mayo 10 sunod sa DTI. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Duga nga ginahawa para sa nag-aaguntong ang mga motorista ang liwat ipatuman nga big time all price rollback buwas.
Sa anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., 24 pesos and 94 centavos ang ikanubo sa kada litro sang diesel, 3 pesos and 41 centavos naman sa gasolina, kag 2 pesos sa kada litro sang kerosene. Sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Patupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Apisar dako ang rollback, kulang ko rin isagi apon para sa pila ka POJ drivers. Hindi pa rin sapat yun. Dapat ibutan na sa 55 ang gas para mabalik sa naman kumikita naman ng mga driver. Dapat taasan ng pamasahe para makabawi-bawi naman ng mga driver. Si Angelito naman, ang 5,000 pesos nga ayuda, ang ginahulat nga tubtob subong, wala pa mahatag. Sa uli namon, tagsin, galing kami nga daw sa kabuhay, kaya dito makatanin sa madugang-dugang namon sa diesel namon. Sunod sa Department of Social Welfare and Development Office 6, nagaulat sila sa gihapon sang guidance sa Central Office. Samtang halos 15,000 ka tricycle drivers sa mga munisipalidad, kag 8,040 sa mga syudad sa Western Visayas ang nahatagan na sang 5,000 pesos nga cash relief assistance. Both sining cities or municipalities natin is more than 90% naman kita ng sakaton nga target for the day naka-schedule. Nagpasalig naman si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque sa mga consumer nga wala sa pagsaka sa presyo sa basic necessities and prime commodities, tubtob mayo cheese, daladri ang canned sardines, laundry soap, tinapay, kape, instant noodles, kagiman pa. Si Jenaline nga retailer sang goods sa La Paz, nagpasaka sang 50 centimos tubtob isa ka piso. Apang nagkapabilin sa suggested retail price ang iyang mga baligya. Sige na-explain mo namon sila, like mga kanto na ligad tag 18 or 1750, subong gadlaga na sa 19 or 1850. Samtang hindi magupod sa nationwide transport strike bus ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Nagpasalig ang alkalde sa Iloilo City nga hindi maapektuhan ang pampubliko nga transportasyon. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, antes pa man nagawa impormasyon, niya gin-award na sa Department of Public Works and Highways ang kontrata sa pagpatindog sa 7.8 billion pesos ng Boracay Bridge Project. Nagpadala na sa sulat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Boracay Foundation Incorporated kaangod sa ila pagpamalabag sa mga proyekto. Napetsahan ang sulat sa February 4, 2026. Pila sa magit mahayag sa foundation nga maapektuhan sa proyekto mong ecosystem sa isla, risgo sa coastal areas, epekto sa plangabuhian, kakulang sa konsultasyon kag pagkinahanglan sang nagakaigo nga science-based ag environmental impact assessment. Nagpasalamat naman ang foundation sa sabat kinabaton nagikan sa Office of the President nga naga-endorse sa ilang concerns sa natungdan nga mga ahensya sa gobyerno. Sa pagbisita sa Iloilo City ni DPWH Secretary Vince Dizon sa nagligid nga semana, ginpahayag sini nga dapat pamatian sang kontraktor ang mga issue sa nagkalain-lain nga sektor. Magluwas sa Boracay Foundation, may mga resolusyon man nga nagpamatok sa proyekto ang sangguniang bayan sang Malay kag sangguniang panlalawigan sang Aklan. Bantayan. Eroplano nagikan sa Dumaguete City padulong sa NAIA nag-emergency landing sa Iloilo International Airport sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapos aeroplano sa Philippine Airlines nag-emergency landing sa Iloilo International Airport bango sa kakulang sang supply sang oxygen. Samtang biyahe sang isa ka airline company pa Puerto Princesa, Palawan na cancel bango sa bomb joke. Si Julius Bilacaol nakatutok. Magita sa video ang pag-release sa mga oxygen mask sa sininga aeroplano. Ine nagluntad sa flight sang Philippine Airlines PR2544 nagikan sa Dumaguete City, Negros Oriental, kag padulong sa Manila kahapon sa hapon. Samtang yara sa katason nga 32,000 feet, na-eksperyensyahan ang kakulang sa oxygen sa aeroplano. Gani napilitan nini nga magpatigayon sang emergency landing sa Iloilo International Airport. Sa social media post sang pasahero nga si Jong, antes pa man mag-take off, ginpahibalo na sila sang kapitan nga ginakayo ang aircon. Apang nakalupad lang sila, wala gid ni nakayo. Ini kuno ang unang eksperyensya niya sang kasubong hitabo. Pagpanaog sa mga pasahero, may pila sa mga ini nga gilayon gindapatan sang atensyon medikal.
Sa pahayag nga ginpadala sang PAL sa news team, ang emergency landing ang santo kuno sa safety protocols. Kagin pasiguro sini nga ginbuligan ang tanan nga pasahero kag crew. Base naman sa mensahe sang airport terminal supervisor nga si Arthur Pareño, ginpahayag sini nga may mga personnel sang PAL Manila nga mag-abot sa Iloilo para diskusyonan ang hitabo upod sa mga personnel sang PAL Iloilo. Gin-offload naman kaginkuhaan sa mga personal nga detalye ang isa ka pasahero matapos ginaalgar mag-bomb joke sa isa ka eroplano nga magalupad kuntani nagikan sa Iloilo International Airport padulong sa Puerto Princesa, Palawan, Biyernes ang gabi. Gileon man nga ginpabalik sa terminal ang mga pasahero kagin patigayon ng inspeksyon sa eroplano. A pesar negatibo sa eksplosibo kagiban pa nga pamahog, nakansela gid ang flight bangod hindi na ini makaabot sa runway closure sa Puerto Princesa Airport. Ginabisuhan lang ang mga pasahero nga magpakigangot sa airline company para sa schedule sang ila flight. Wala man ginkustudiya ang pasahero nga nag-bomb joke. Padayon nga ginapahanumdom sang otoridad nga ginadumilian ang mga bomb joke sa eroplano base sa lahi. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Babayi nga manunudlo patay matapos gitiro sa Hamidan Capiz. Sa banwa naman sa Tapas, mangungumagin buno patay sang kasi Mario man lang sini. Nakatutok Julius Bilacaol. Gendeklarar nga dead on arrival sa Mambusaw District Hospital ang 44 anyos nga babae nga manunudlo nga ginkilala lang kay Joe. Miyerkules ang gabi, samtang yara sa garahe sang ilapuluyan ng biktima upod sa pila niya kakabyanan sa barangay Linambasan, Hamidan Capiz. Gulpi nagabot ang isa ka lalaki nga nakabonet, kagintiro ang biktima sa makapila ka beses. Sa aming official na nakita, may mga ilang kanya. But as of now, dinaulat na lang ang official na report sa kanya at potential examination. Madasig man nga nagpalagyo ang gunman kag nagapabilin nga at large. Na-recover sa crime scene ang anong kabasiyo kag isa ka slug sang 9mm nga kalibre sang pusil. May person of interest na ang Hamindan Police. May ginasundan man ini nga motibo apang nagpamalibad ang hepe nga magpagwas ang detalye kaangot sini. Binawian man sa kabuhi ang 50 anyos nga mangunguma nga ginkilala lang kay alias Baraw. Matapos ginbuno sang yaman lang kasi Mario nga si alias Lalang, 55 anyos sa barangay Cristina, Tapas, Capiz. Pinuntahan naman itong suspect yung victim sa mismong bahay niya sa pagbukas ng victim sa pintuan kung nagpagbunawa ng suspect ito. Ang biktima ang nag-angkon sa mga igos ang pagkabuno sa dughan kag sa mga kamot. Base sa investigasyon sang Tapas Police, may hiligutanon sa tunga sang sospek kag biktima, apang wala mapatpat kung ano gidini. Pareho kuno nga nagainom ang duha sa separado nga lugar antes natabo ang krimen. Suno sa kapulisan, naglisensya lang ang sospek sa asawa nga may kantuan, apang wala na nakabalik. Ginapanghanda na sang Tapas Police ang reklamo nga murder nga igapasaka batok sa sospek nga nagapabilin nga at large. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Lalaki patay matapos makuryente sang gingamit sining live wire sa pagpangisda sa Leganes, Iloilo. Si John Sala nakatuto. Patay na sa nasapuan Sabado sang agang 34 anyos nga si Renel Tadifa Salvacion. Nagahigda ini malapit sa Suba sa Sitio Pao, Barangay Napnod, Leganes, Iloilo kag nagapalangit na. Ginapahayag nga pasado alas 5 Biyernes ang hapon pa ini naghalin sa Balay agud magpangisda sa Suba. Nagagamit ini sang live wire sa pagpangisda. Nagaangot gid sa ila main switch sa balay ang live wire suno sa kapulisan. May mga paso ini sa kamot kag dughan. Sa payag sang utod sang biktima sa kapulisan, gindulong pa ni Renel sa ilang balay ang mga nakuha nga isda kag nagbalik sa lugar agud himuson ang live wire. Dito na ginapatihan na kuryente ini. Tuway na sa kapuli kagabi. Pagkaga, amo to nga ginpinangita sa iyang manghod kag iyang nanay. Amo to na sapuan nila ang amo nga biktima. Wala sang may nakitaan nga foul play sa kamatayon sini, kag lunsay pilas ang pagkakuryente lang ang pilas nga nakitaan. Sila mismo nag-refuse ko sila, ngay hindi na pagpa-autopsy, kaya gabilib na sila nga purely accidental lang gid. Nagapanawagan naman ang kapulisan sa publiko nga likawan ng paggamit sang kuryente sa pagpangisda, bangod delikado, kasubong sang natabo kay Renel. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1. Western Visayas. Pabuso kasaysayan sang gastronomiya sang kada banwa, ginbida sa maragtas sang Kapisnon Cultural Performances. Nakatutok Kim Salinas.
Liwat nga nabuhi ang mga istorya sa likod sa ginapabugal nga pagkaon sa mga kapisnon sa ginhiwat nga maragtas ang Kapisnon Cultural Performances nga isa sa highlights ang Kapistahan Festival subong nga tuig. Ginumpisahan ang selebrasyon sa isa ka parada sa mayor nga mga dalanon sa Rojas City nga ginbantayan sa mga bisita ka mga residente. Pag-abot na sa Pueblo de Panay, diri na isa-isa nga ginpakita ang sampaton kag mahinalungon nga pamaagi sa Kalabanwa kung paano nila ginpreserba ang ila ginatawag nga gastronomiya. Kasubong sang coconut farming. Sinalay sang banwa sa sapian. Inasal nga manok. Sinanlag nga kasag. Linag pa nga pasayan. Kag sapal o kon fermented rice. Kag madamo pa. Ginakalipay sa Capiz Provincial Government na kadalagan sa Kapistahan 2026. Ilabi na ang cultural performances bangod sa dalagkuan nga props, madinuagan nga costumes, kag artistic choreography. We are happy that the Capiceños have fully supported the effort of the provincial government. Maayo ang ila performance. We want more performance. Ako ang ginapanginbulahan ang tanan nga nag-intra sa sini nga kapistahan. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Na-rescue sa mga personnel sang Coast Guard Substation Kaluya ang 5 ka individual nga sakay sang isa ka sakayan nga nagkapan sa tunga-tunga sang Kaluya kag Panagatan Island sa probinsya sang Antique. Matapos ginpahibalo, gilayon nga nagresponder ang Coast Guard kag naabtan ang sakayan nga ginsulod na sang tubig. May isa man kuno ka manong pangisda nga nagbulig sa mga sakay sini. Gilayon nga gindala ang na-rescue nga mga individual lakip na ang ila sakayan sa Barangay Poblasyon Kaluya. Wala mapahayag kundi padulong ang mga sakay sang sakayan nga na-rescue. Nakaagom sa mga pilas at tangkugo kag likod ang 15 anyos nga si alias Don matapos ginlabo sang sospek nga si alias Ron, 43 anyos sa Barangay Lindero, Lawaan, Antique. Suno sa kapulisan, upon nga naginom-inom ang sospek kag biktima. Sang pauli na ang biktima, ginsunod siya sa sospek kag ginlabo gamit ang binangon. Padayon nga ginabulong ang biktima, ginapangita pa sang kapulisan ang sospek. Arestado si ila mismo puluyan ang 55 anyos nga lalaki nga si alias Alfon sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. 52 gramos ang suspected siyabong nga nagabalor sang 353,000 pesos ang nakumpiskar sa subject. Ginapahayag nga personal nga nagakadto sa balay sa subject ang iyang mga parokyano. Nakuhaan man ini sang pusil kag mga bala. Nakustudiya na ini sa Pontevedra Police Station kag ginapreparar ang nagakiigo nga kaso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso binawian sang kabuhian duha ka sakay sang motorsiklo nga ginkilala kanday alias J, 22 anyos kag alias Arnold, 40 anyos, lunsay pumuluyo sang Pasig City matapos mabungguan sa isa ka pick-up sa Barangay Agdalana, Pasig City kay nasang aga. Sa imbestigasyon sang Pasig City Police, ang pick-up ang ginadala ni alias Gab, 20 anyos, sang Pontevedra, Capiz. Ginapahayag nga nadulaan ini sang kontrol sa Manibela. Una ini nakabunggo sa isa ka tricycle kag 6 ka bystanders. Bangon sa posible kakulba, nagdiretso ini tubtob na bungguan pagid ang motorsiklo nanday J kag Arnold. Pagkatapos nagdiretso ang driver sa Pasig City Police Station para magsungka. Gilayon nga ginpangdala sa ospital ang iban nga mga biktima kag padayon nga ginabulong. Hindi pa klaro suno sa kapulisan kung paano nga nadulaan sa kontrol sa Manibela ang driver tungod daw na trauma ini. Ginkustudiya ini sa Pasig City Police. Papailan natin siya ng complaint as
with regards to reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injuries, and damage to properties. Masobra 1.8 million pesos yung valor sa suspected Cebu na recover sa Doha ka separadong operasyon sa Bacolod City. Nakatutok Eileen Pedreso. Wala na makapalagyo ang mga high-value individual nga sanday alias R. 26 anyos kag alias Van 38 anyos sa drug buy-bust operation sa Barangay Tangu, Bacolod City kahapon. Na-recover sa duwa ka mga suspect na taga La Carlota City ang 500 grams nga suspected shabu nga nagabalor sa masobra 1 million pesos. Sandak kita ka surveillance. Dili sila sa mga kapulod, nagakuha. Nag-deal man sila din. Nabalik man sila sa La Carlota, nag-deal man dito. Dakupman pagkagabi ang 22 anyos nga si alias Ross, isa ka tricycle driver sa drug buy-bust operation sa Barangay 2. Masobra 800,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa subject. Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, padayon na nga nagapalayo sa pungsod ang bagyo nga may international name nga Sinlaku. Sa subong wala sang bag-o nga malain nga tiyempo nga na-monitor sang pag-asa sa sulod kagwa sang Philippine Area of Responsibility. Padayon sa gihapon ang pag-exister sang ridge o kon extension sang isa ka high pressure area sa Northern Luzon samtang ang nabilin nga bahin sang pungsod maka-eksperyensya man sa gihapon sang epekto sang easterlies. Mainit kag mapaang sa halos bilog nga pungsod pero may chance man sa gihapon sang ulan. Sa datos ng Metro Weather, may chance sang lapta-lapta nga ulan sa Aklan, Capiz, Antique, kag iban nga lugar sa Negros Oriental. Mga kapuso, get ready nga mahadlok kag makakadlaw bangod showing na ang Kapuso Gen Z horror film nga Huwag Kang Titingin sa mga sinihan nationwide. See you sa mga sinihan, mga kapuso. Mga puso, yari na mga dapat bantayan sa Encantada Chronicles Sangre. Liwat nga mag-atubangay si Perena kag Mitena. Maprotektaran bala sa mga sangre ang katorya. Bantayan sa Encantada Chronicles Sangre, 8:05 p.m. sa Jimmy Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang, mahibaluan na ang matutuod nga pagkatawo ni Jinho. Ano ang matukibanan ni Joey? Bantayan inatanan sa Never Say Die, 8:55 sa atong Jimmy Prime. Kagina ang mga pinakadalago kag pinakaulihing nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamong salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutubtob subong, matutod nga serbisyo gid lang.